Magandang araw muli guys. Isang mabilis lang tayo guys. Magluluto po tayo ngayon ng sinigang na salmon head guys. So, since ready na ang ating mga rekado guys, magluluto na tayo. So, sibuyas. Lutuin na siya natin ganyan ng transparent. So, okay na sibuyas natin guys. Dagdag tayo ng garlic. Okay. Hindi natin kailangan i-golden brown. Transparent pa rin to guys. So, hindi man yung overcook yung garlic natin. So, okay na yan. Tabi natin. Dagdag tayong konting ginger. Bakit may ginger guys? Nagdagdag ako ng ginger sa sinigang guys. Parang nagpadagdag ng aroma sa sabaw. At saka pampano sa medyo konting dansa ng salmon natin guys. Tomato. Yan, medyo okay na yung tomato natin guys. Idadagdag na rin natin ang ating siling haba at yung ating lemongrass. Then, i-add natin guys ang ating talong at radish. Okay? Parang mabilis lang ito guys na luto. Then, ang ating hot water guys. Bakit hot water ang nilagay ko? Parang dali siyang kumulo, daling maluto guys. Okay. Yan. Pakuloy natin bahagya hanggang sa maluto ang ating talong. Tsaka natin i-add ang ating fish. Okay guys, so okay na ang ating mga gulay. Tsaka ko i-add ang ating sampalok paste or sinigang mix. Okay. Hindi na tayo gumamit ng fresh na sampalok guys. Kasi nga boss gawin yun. Maraming trabaho. Ito instant lang. Wala. Then saka tayo mag-a-add ng fish or ating salmon guys. Ito na ating salmon. Okay. Ito yung salmon natin. Yan, masarap yun guys. Salmon head. Then, i-adjust natin ang ating salt kasi yung ano natin, yung sinigang mix, medyo may kaalatan ng bahagya. Pwede na tayo hindi mag-add ng salt guys. Kasi ang ating sinigang mix, medyo salty ng bahagya. Ating gagawin, dagdag tayo ng paminta. Okay, halo-halo lang ng bahagya guys para hindi madurog ang ating isda. Anyway guys, yung salmon head ko guys, binablance ko na siya. Ang ginagawa ko niyan guys, kanya-kanya diskarte guys no. Ang ginagawa ko niyan, bago ko ilagay sa refrigerator o sa freezer, binablance ko muna siya. So yung tubig na pinakuluan ko, nilalagyan ko ng konting lemon juice para matanggal ang ano. Ang purpose ko doon guys, parang mabawasan siya ng lansa or yung langsa ng salmon or any fish. Blanch lang naman guys, hindi ko siya ganong luto. Then hindi na magdi-drip ang kanyang katas sa ating paglagyan o container. Okay. Habang dandahan kumukulo guys, magdadagdag tayo ng patis. Okay, patis guys, patis. Kunti-kunti lang guys. Kasi maalat din ang patis. Okay. Ang panghuli natin guys, ang gagamitin natin dito hindi kangkong. Gagamit din ng mustasa.
Okay. Then guys, medyo kumulo na siya. Ang panghuli kong ilalagay ito guys, tabi na natin yung mga gulay-gulay. Tabi lang natin siya. Ang pinaka matigas-tigas sa part ng mustasa guys. Yan yung pinaka hard part ng mustasa. Yan ang unahin kong ilagay. Then okay na yan, medyo di na natin i-overcook guys, parang masarap siya. Medyo malutong pag kinakain natin. Crunchy ang ating gulay. Then ang ating panghuli ay ang ating pinakadahon na guys. Okay? Yan. So kung maglagay kayo ng gulay guys, i-separate nyo yung isda. Sa ang ginagawa ko nito kasi guys, i-separate ko yung isda at saka yung gulay. Or karne man, magsigang ako o meat. Para pag sandok guys, gulay-gulay, meat o fish. Ganun lang kadali guys, simple. Mag-adjust na lang kayo ng salt. Or mag-adjust kayo ng patis para sa ating sinigang. Yan guys, 200 pesos guys, may sinigang na tayo na salmon. Okay guys, sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel namin, baka naman pwede kayo mag-subscribe sa channel namin, Simpleng Diskarte Vlog. Maraming salamat guys. Thanks for watching.